Hindi kaya to. Lalagyan natin ng diesel. Oo. Matigas na ba? Ay, Tigas na, malutong na. Kailangan ko din sir eh. Oh, Makapal na. kawawa naman. Top overhaul. Pwede. Top overhaul. Oo. Wala. Buo-buo na kukusin. Ito yung hindi na talaga nag-change oil, no? Oo, yan. So isang reason din to kung bakit naglo-low power. Low power nga eh. Oh, low power. Ang lalim na. Makapal na talaga. Doc Ray, ito po yung makina nyo kasi hinahanap namin yung problema eh. Sabi Ayan, mo, transmission tapos na eh. transmission tapos na. Ito po, Pero- nagawa na ni Chip. Lock. Hmm. Mahina pa rin matak. Hmm. Ano na to kung halos hindi na gumagana ang langis niyan eh. Hindi na. Wala nang langis to eh. Ayun. Oh. Hindi, top overhaul na to. Hindi naman natin to pwedeng i-release ng ganito to. Oo nga. Di ba? Mas magkakaproblema. Oh, mga kapatid, ito na kami ulit dito. Nasa labas na kami gumawa. Si Chip, Chip, okay ka na? Okay na. Konting na mapaaway si Chip kanina. Hinamol siya nung tricycle driver. Suntukan tayo. Hindi ako lalaban sa'yo, malaki ka. Ano yun, road rage yun, ano? Oo. Road rage yun. Kaya mga kapatid, bawas ng init ng ulo sa pagmamaneho. Di ba, dapat lang kasi hindi naman makukuha sa init na ulo, Hindi, mainit na ulo niya. Galing sa bahay pa lang, sabi ng asawa. Sabi nung asawa, di ba? Buti na lang, ang nakatapat niya, Mapagpasensya. mapagpasensya. Anak na natin yun, hindi mo talaga dapat patulan yun. Napakainit ng ulo. Ayan, pero okay na, nahimasmasan din. Nakatawa na. Nakatawa na, nung naghiwalay sila, nagkamayam pa. Nasa lisyan nito. Oo. So ito, mga kapatid, nakita nyo naman, yung hindi ka mag-change oil ng ilang taon, palagi ilang taon yan sa tingin mo? Matagal yan. Matagal to, talaga ini-standby to. Hindi ito yung sasakyan na ginagamit, tapos sasabihin mo magkakaganyan lang. Kasi yung ginagamit, Chip, kahit na hindi mo gamitin ng 2 buwan, basta ginagamit mo, pinapaandar mo. Oo. Di ba? Ito talaga, ini-stock to. Naka-blow by na eh. Parang na, Oo. ewan ko. Paano gagawin natin dyan? Kung payag ba siya, overhaulin na yan. Hindi lang Chip, hindi lang 1 taon na stock ba? Oo. Pag hindi naman in-overhaul yan, ibabalik mo ba yan? Hindi, pag nilinis mo yan dyan, Oo. yung dumi niya, pasok Bababa naman sa lang. loob. Oo. Oo. Hindi rin talaga pwede. Hindi pwede. Paano? Kasi katawagan ko si Doc. Doktor po kasi yung may-ari nito. Yung pagka-doktor niya, yung pang-macho. Oo. Kaya nagkakilala sila ni Chip. Pang senior. Pang magalingan. Pang magalingan. Kaya lang, nagkataon yung makina niya, kung kami, hindi namin to re-release ng ganito. Kung gustong iuwi ito ni Doc, itowing niya na lang. Kasi hindi na to mapapaandar. Kung ikaw pa, papayag kang paandarin yan. Hindi na dapat gamitin to. Kakatok to Kakatok, sayang. Nakuna mo ang close-up. Ayan, Chip. Turo mo nga. Yan. Turo mo, ayan. Yung Yan, nababakbak na lang iso. Nagtututong na siya. Oh. Yun. Sundutin mo ngayon, ng screwdriver. Ayun, ang laki, pero ang screwdriver mo. Papasok sa loob eh. Di bale, hindi naman natin to i-release na eh. Ayan. Ayan, Ito, makapal oh. Ito. Ito. Yun. Ay, pati sa loob, Tanggal na. Yun. Mahuhulog. Grabe naman yan, Di ba? Ito pa, wala na to. Pala yun sir eh. Oh. Kaya talagang low power. Wala Hirap na na. yung Sunog na lang isa na. hirap na. Di na. Okay, decision sa doktor. Papakita natin. Kung papayag siya. Napakita ko. Sabi mo na ito. Dok, hindi na po talaga pwede. Hindi na. Oo. Overhaul na natin. Overall na. Oo. Top overall muna, pero kung halimbawa kalugang piston nito, Tuloy diretso, yan na. tuloy overall na. Paano ko sabihin, ibebenta ko na lang sa inyo yan? Ayaw, pagawa muna natin. Malaking gastos to Ito mga kapatid, nakita nyo yung makina po ng Toyota na GLI. Talagang nagtututong na yung langis niya. Ang isang problema na nakita po natin dyan, hindi talaga ito nagche-change oil sa mahabang panahon.
Tapos nga po, kung hindi naman ganun kaganda rin yung langis na ginagamit nyo at bihira po kayong mag-change oil at bihira din gamitin yung sasakyan, ganyan nga po ang mangyayari. Kaya po mga kapatid, ang lagi natin sinasabi, yung ordinaryong langis, hindi yan pang matagalan. Meron po kasing nakakausap tayo, lalong-lalo na dito sa shop pag pumupunta sila rito at nakita natin yung kondisyon ng kanilang langis. At sinabi natin na, sir, mag-change oil na po kayo, hindi na po maganda yung langis nyo. Hindi, 2,000 kilometers lang ang tinakbo niyan eh. Pero ilang buwan na po yung langis nyo. Fully synthetic yan, magwa 1 year pa lang yan, pero 2,000 lang ang tinakbo. Parang yung Innova na ginawa namin nun. Ganun nga po ang problema niya. Almost 2 years hindi nag-change oil eh. Di po ba? Ang nangyari ngayon natuyot yung mga linya, nagkaroon ng problema yung fuel pump niya kasi yung diesel isang uri din ng langis yan yung diesel na yan So nawalan ng lubrication, yung diesel niya, yung pump niya, nawalan ng lubrication nung ginamit niya, nasira yung pump. Ganun din po yung yung makina. Kung hindi yan naandar ng mahabang panahon, matutuyo yung langis, makukulta yung langis, kahit sabihin nyo pang Repsol yan na kung 2 taon nyo namang hindi ginamit o 1 taon, masisira kasi po may expiration din po ang langis, hindi siya pang matagalan. Halimbawa, sige, Repsol, 6,000 kilometers, change oil ka na. Di ba? Para mas maingatan kasi ako panigurado lang, yung iba nagte 10,000 kilometers. Kung dire-diretso gamit, pwede. Pero yung 5,000 kilometers tinakbo, naka 1 year ka nang mahigit, hindi na po advisable yun. Hindi na advisable. Kahit na sabihin mong yan ay tumakbo lang ng 4,000 kilometers at inabot na yan ng 6 months or 7 months, hanggat maaari po, palitan nyo na. Or i-check nyo yung engine oil nyo. Kasi malalaman naman yan yun nga lang, tulad nito, hindi naman natetesting, hindi naman nabubuksan yan. Ngayon, pagbukas namin, yan ang nakita namin, bumulaga sa amin. Malutong na yung langis, parang Skyflex. Ganun na, nagtutong na. Yung nagkarbon na doon sa loob ng makina. Hindi na pwede yun. Talagang ito, top overhaul na ang kotse po ni Dr. Ray. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyo. Daily vlog. Sabi nga, dapat may araw-araw tayong vlog para hindi nyo po ako makalimutan. Ngayon, ito po kasing crosswind na to, talaga medyo luma na. Ito yung mga unang modelo. Kaya lang, ang gandahan talaga sa crosswind kahit luma na. Basta maalagaan ng konti, makinis na makinis pa talaga Ito ang talagang hindi mo maitatapon sa crosswind. Yung kanyang tindig, maganda pa talaga. Maalagaan lang. Yun, marami po kaming ginawa dito. Ayan, halos lahat po ng pangilalim nito sira. Ayan, tingnan nyo. Ayan. Pinalitan po namin lahat yan. Okay? Tapos, yun din, yung collar gasket. Palit ng collar gasket. Sakit ng ng 4JA1. Collar gasket, oil seal. Isang gawaan po kasi ito Sa dami ng naging problema, sira pang ilalim, tagas ang mga oil seal, tagas ang collar gasket, pero buhay na buhay pa rin. Talagang ganun katibay ang Isuzu Crosswind. Isa lang ang ipapakita ko sa inyo na mukhang hindi naging matibay. Ito po, tignan nyo, putol ang molye. Kung hindi pa nadala dito sa amin, hindi nila malalaman na ayan po, putol ang molye. Kabilaan to ron. Kabilaan po ito. So sa dami po ng ginawa namin dito, doon sa may makina, sa pangilalim doon, buti na lang, naisipan na rin ng may-ari nito na ipabend yung molye. Doon na nga namin po nakita na putol ang molye niya. Ito. Kaya po mga kapatid, kung halimbawa medyo luma na yung sasakyan natin at yan ay nakamolye at masisilip nyo naman medyo may kalawang-kalawang ng konti, ipa-check up nyo na. Pabuksan nyo na. Kasi baka mamaya putol ang molye niyan. Buti na lang kung hindi yung madre mapuputol. Kasi kung yung madre mapuputol, medyo delikado. Ito, ang naputol dito, yung tersera Ayan po, yung tersera yan. Ayan yung putol So medyo matagal na siyang putol talaga. Ayun, ito nga, tumatama pa talaga to Ayan. So yun, naagapan. Makaiwas tayo sa aksidente. So, si Autorans, yan po talaga ang trabaho natin. Kaya nga sinasabi natin, bending molye, importante. Kasi hindi lang naman yung bending ang ating ginagawa doon. Doon nakikita natin kung gaano pa
katibay or kung may problema na yung molye nyo para makaiwas po kayo sa aksidente. Ito naman po yung isang unit na body lift na po namin to. Kasi nga, kailangan siyang itaas dahil yung engine na nilagay dito na 4JG2 hindi po kasya. Sumasayad po dito sa pinaka cross member niya. So kaya binadilip yan, umangat yung body, iaangat din namin yung mounting ng engine. So tataasan din namin ng mga 2 to 3 inches yung engine. Dati hindi nila magawang itaas yung engine kasi nga tatama na yung transmission dito. So ngayon maitataas na namin kasi nag-body lift na tayo. So tataas na engine ito. Yun lang ang way kasi yung 4JG2 matangkad kasi siya eh. Kaya yung crankcase niya tatama doon sa sa cross member. Kaya tingnan niyo po ang laki ng tinaas oh. Tapos ito yung stock. Ayun. XT rin. So ayan po yung stock. Yan oh. Yan yung stock ito ngayon. Pati gulong pa rin. Sabagay ito kasi wala pang engine kaya medyo angat siya. No? Pero ito kasi nag-angat tayo ng 3 inches dito eh. Ito wala, stock talaga to. Kaya medyo malaki talaga tinaas pag makita mo. Ito pag nagka-engine to, bababa ng konti yan. Ito naman mga kapatid, itong unit na to, crosswind, ito po yung i-convert natin ng rack and pinion. Ayan, ginagawa na po ni Engineer Tolix. So far, wala pa tayong supply sa rack and pinion, kaya masasabi namin the best po talaga kung ang inyong crosswind ay ma-convert ng rack and pinion. Pare ko, kumusta ka? Kaya si Engineer Tolit, so medyo basa-basa lang yung lugar niya at may nililiyang grandeya dito eh. O ayan o. Conversion kami ng rack and pinion. Yung rack and pinion po na yan, pang ano lang yan, pang kamada lang yan. Yung pong bago, papakita ko po sa inyo. Siyempre, madudumihan yung bago pag yun yung pinang ano mo eh. Ano bang tawag doon? Pinang asinta, no? So ito, luma yan, pang asinta lang po yan. Nasaan? Ito angat na po yan. Ayun. Ayun nga, ano. Umangat na siya, oh. So, pabunot na to. Pabunot na po yan. Pabunot na. Ngayon, itong kabila. Oo, ito, lapat. Ayun, no. Saka parang medyo bago tong isa eh. Pero ano, i-recommenda na rin natin palitan to. Kasi delikado eh. Baka masayang yung trabaho natin. Yung mga kapatid, pagka ito ay kino-convert namin ng rack and pinion yung mga sasakyan nyo, tinitignan na rin namin lahat yung mga dapat ayusin. Tulad nitong mga yan, no? Yung mga strut bar bushing. Lahat yan. Silip na rin sa ilalim ito. Eh nako, ang lakas ng tagas ng langis. Eh malamang collar din to. Engineer, ayun, no? Tagas din, no? Langis nga dyan sa ilalim. Ayun, no? Oh, malamang collar to. So yun, pagkatapos ng rack and pinion, sa makina naman tayo. So ito po yung crosswind, lumang modelo na. Pero after malagyan to ng rack and pinion, naku, daig pa yung mga modelo. Kasi sila gearbox ito, hindi na rack and pinion na to.